that we have to perform our missions in a peaceful manner. No? Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at least para walang resistance. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat. No? Pero still, nakita niyo sa video, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Siguro... Totoo, mga utol, no? Ganun talaga yung ginagawa nila eh. Isipin nyo tayo na yung nag-adjust kasi pag tayo nagre-resupply ng barko, hinaharang, binubuli, water cannon, kung ano-anong ginagawa. Ngayon, para maiwasan yun, nag-airdrop na lang, inahagis na lang sa dagat yung supply. Kailangan kumain ng mga tropa natin na nakatalaga doon sa Ayungin Shoal. Ngayon, ganun ang ginagawa nila. Gano'n kawawalang yayang mga yan. Tapos, ang pabaliktad pa, pinapalabas nila sa yung mga sinasabi nila, no? Baliktad, magtatahi na naman sila ng kasinungalingan at sasabihin nila na illegal kayo nandyan, nagpapasok kayo ng construction na material, kung ano-ano pa. Tinutukan daw sila ng barel, yan, malinaw na malinaw. Paanong hindi titindig at magtatanggol ng kanilang mga sarili kung ginaganyan nila yung mga kapwa natin? At para mas malinaw, ito yung mismong footage na mula sa ating tropa sa Ayungin Shoal. Ito po yung kabaliktaran doon sa pinakita. Yung una kong pinakita sa inyo, galing sa China yon. Ito naman yung sa atin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ang matutunghayan naman natin ngayon mga utol ay ang actual video footage naman na mula sa tropa natin ng Philippine Navy. Yung mga personnel o yung mga tropang naka-istasyon doon sa Ayungin Shoal kung paano nakipag-gitgitan o nakipag-agawan sa kanila ang China Coast Guard doon sa kanilang supply. Okay? At di ba nalaman natin na yung pala'y kinuha ng China Coast Guard ang kanilang mga supply at itinapon nung malamang ito'y pagkain, mga utol. Gaano kawawalang yayo mga yon, contrary doon sa pinalalabas nila na tinutukan sila ng barel. At ayon kay Chief General Bronner, hindi naman daw tinutukan. Bagkos nagready lamang o handang magtanggol ng sarili. Anyway, ito mula sa PTV, no? Supply na ini-airdrop para sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal, inagaw ng CCG at tinapon. At ipapakita ko sa inyo yung video footage maya-maya lamang. Okay, na mula sa mga tropa nating sundalo na nakatalaga sa Ayungin Shoal. Game na. Nauwi sa gitgitan sa pagitan ng mga tauhan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard ang isinagawang airdrop resupply sa BRP Sierra Madre. Nagawa pa itapon ng CCG ang sinungkit nilang mga kahon. Grabe, no? Yung supply na pagkain yun ng ating mga tropang sundalo doon sa Ayungin Shoal, tinapon ng mga walang ya, di ba? Sino ba namang hindi magagalit doon? Naglalaman si Patrick De Jesus sa detalye. Ayan mismo yung footage, papakita ko sa inyo yung buo. Lapitan nyo kagad yung para-drop. Kuha ito noong May 19 habang isinasagawa ang para-drop o airdrop resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kung saan inagaw umano ng mga tauhan ng China Coast Guard ang supply para sa mga sundalong Pilipino. Mga barrel, standby. Standby dyan sa Gandap. O ayan ang mga utol, no? Standby, ready sila to defend. Hindi para adaragin yung mga China Coast Guard. Ito po yung China Coast Guard, ang laki ng kanilang inflatable boat. Ito yung sa ating mga Philippine Coast Guard natin na kinukuha yung kanilang supply kasi airdrop nga itinapon sa dagat, so kukunin nila natural, pero inaagaw nitong mga to at tinapon nga daw. Okay, tuloy muna natin. Meron pa kayong baril, sir? Pakasal natin dyan, standby nyo dyan. Naghabulan at nagkaroon pa ng konfrontasyon kung saan makikitang may hawak na panungkit ang tauhan ng China Coast Guard hanggang sa bumangga ang sinasakyan nilang rib sa inflatable boat ng Philippine Navy. Nang malamang mga pagkain ang laman ng package gaya ng tinapay, kape at gatas na para sa BRP Sierra Madre, agad itong tinapon ng China Coast Guard sa dagat. Grabe, no? Gaano kawawalang yayang mga yan? Anong mandato meron yan? No? Para ganunin nila yung tropa natin. Kung, di ba, contrary doon sa sinasabi nilang peaceful yung kanilang hangarin sa mga kapitbahay nilang bansa. Di ba? Yun yung sinasabi ng kanilang mga leaders sa mundo. Yun yung pinalalabas nila. At pinalalabas nila palagi
na tayo yung illegal trespassers doon sa lugar na yan, doon sa Ayungin. Di ba? Alam naman natin ang totoo. Tapos sasabihin nila respeto. Sila nga hindi rumerespeto sa pagkatao na lang ng ating mga tropa. Gaano isipin nyo, gaano nagtitiis yung mga sundalo natin sa kanila, sa ginagawa nila. Alam naman natin, kaya, mga Pinoy yan, mga palaban yan, kayang-kaya silang palagan yan. Kaya lang, sumusunod ang ating mga kasundaluhan sa mandato sa kanila. Kasi ang mandato sa kanila, maximum tolerance. Hanggat hindi sila sinasaktan, hindi sila pwedeng magtanggol o gumalaw. Diba mga utol? Ang hirap din ang posisyon ng mga yan, diba? Ng mga sundalo natin. Kaya kudos po sa inyo mga sir. Pinulot ng ating mga sundalo. Grabe. Only the items that were floating on the water were recovered. These are just some of them, but most of the supplies sunk. No? So sayang yung supply na yan. Mariing mga walang ya talaga no? Sobrang na yung walang yan, alam niyo yun. 'Di ba? Kahit na hindi, isipin niyo na nga, tayo na nandito, tayo yung hindi nakakaranas, nakikita lamang natin yung pangyayari through media. Tayo na ba bad trip na dyan sa ginagawa ng China Coast Guard sa mga kababayan natin? What more sila? Yung mga nandun. Gaano ka bad trip yung mga yan? Ano kaya sumbong? Ano kaya hinaing ng mga yan? Ang sarap nila ma-interview mga utol, diba? Alam ko sawang-sawa na kayo. Pero tayo po kasi yung nasa posisyon na hindi po tayo pwedeng umatake. Kasi marirevoke po yung Mutual Defense Treaty natin with the US at yun yung pinakamatibay nating kaalyado. Nagtataka rin ako sa iba natin mga kapwa Pinoy na bad trip pa sa US at kumakampi pa sa ginagawa ng China. Kitang-kita nyo kung paano tinatarantado yung mga kababayan natin, paano tinatarantado yung ating batas dito sa Pilipinas ng mga incheck na yan. Tapos kumakampi pa yung iba, 'di ba? Anong klase kayo mga kababayan, 'di ba? Mga utol? Tuloy muna natin. Kinundanan ng AFP ang pangaagaw at tinawag itong iligal, lalo't walang karapatan ang China na mangumpiska ng mga supply. Tama. We believe that we have to perform our missions in a peaceful manner. No? Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at least para walang resistance. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat. No? Pero still, nakita nyo sa video, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Siguro totoo mga utol, no? Ganun talaga yung ginagawa nila eh. Isipin nyo tayo na yung nag-adjust kasi pag tayo nagre-resupply ng barko, hinaharang, binubuli, water cannon, kung ano-anong ginagawa. Ngayon, para maiwasan yun, nag-airdrop na lang, inahagis na lang sa dagat yung supply. Kailangan kumain ng mga tropa natin na nakatalaga doon sa Ayungin Shoal. Ngayon, ganun ang ginagawa nila. Gano'n ka walang yayang mga yan. Tapos, ang pabaliktad pa, pinapalabas nila sa yung mga sinasabi nila, no? Baliktad, magtatahi na naman sila ng kasinungalingan at sasabihin nila na illegal kayo nandyan, nagpapasok kayo ng construction material, kung ano-ano pa. Tinutukan daw sila ng baril, malinaw na malinaw. Paanong hindi titindig at magtatanggol ng kanilang mga sarili kung ginaganyan nila yung mga kapwa natin? At para mas malinaw, ito yung mismong footage na mula sa ating tropa sa Ayungin Shoal. Ito po yung kabaliktaran doon sa pinakita. Yung una kong pinakita sa inyo, galing sa China yon. Ito naman yung sa atin. Lako! Wala. Lapitan nyo kagad yung lapitan nyo kagad. Kinuha nila yung para drop. Yung item kagad, lapitan nyo, yung item. Ayun yung item Oo, talihan, ano lagat nila? Yung item yung lapitan nyo, yung item. May naulog. Huli yan, naulog, pangkain nyo. Sa kanila yan, naulog yung tropa nila. Ha? Naulog. Yung item pa ninyo, yung parachute, kunin yung parachute. Loko. Loko, meron pa parachute, oh. Loko to.
Pinadagkitan talaga nila. Ako, babagay lata. Muntik na. Babagayin. Hilahin nyo yung parachute. Hilahin, dalhin sa bangura. Make sure na makuha na video ha. Delikado, sir. Inaras na sila, sir. Ako, sa bahura. Babagayin kayo. Bangura lang kayo, bangura. Dalhin nyo sa bangura. Mahulog, sir ba? Huwag nyo ipakuha. Yung mga baril natin, standby dyan sa sa gun tap. Meron pa kayong bali, sir? Meron pa Mga sir? baril natin dyan, standby nyo dyan. Sir, recover kayo ang ulang para drop. Nakuha natin, nakuha. Hey! Patayin na yan, patayin! O ayan mga utol, nakita nyo mismo. Kita nyo pa naipag-agawan? Isipin mo, naikipag-agawan ka sa pagkain. Tapos nung nalaman nilang pagkain, itinapon nila. Hindi, pwede bang wala na munang pakialaman? Sige, nandiyan kayo. Diba pinapabayaan rin naman natin sila sa teritoryo natin? Pero wag nyo nang pakialaman yung mga grabe, diba? Wala na akong masabi. Gaya na sabi ko kanina, alam ko sawan-sawa na kayo, pero kailangan kong ipakita sa inyo to. Kailangan makita to ng bawat Pilipino para alam natin kung sino yung kalaban natin. Hindi po tayo ginaganyan ng mga Amerikano. Ginanyan ba tayo? O yung mga kapwa natin ng Pinoy na kumakampi pa. Huwag na kayo kumampi dyan sa China. Tingnan yung ginagawa sa atin, di ba? Diyos ko naman, mga kababayan. Magising naman kayo. Ano ba? Bayad kayo lahat. Pati yung mga tauhan sa gobyerno na kumakampi pa sa China, yung mga nagkukunwarian, ialantad ko kayo dito ha. Ilalantad ko kayo talaga dito. Anyway mga utol, yung hinaing gigil nyo, i-comment nyo yan, pa-like ng video, ikalat natin to. Maraming salamat. Tuloy muna natin. Naghahanap sila ng construction materials. Yun. But it was just a small package, no? Enough to carry food items and enough for it to float on the water. They lack common sense. We could not airdrop construction materials. Totoo. Their narratives is Lulubog that yun eh. they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appear there is all food stuff. Bukod sa walang common sense, mga utol, palagay ko'y mandato na nila ngayon ng China Coast Guard na harangin nyo ng harangin. Hanggang mapikon, patulan tayo. Kasi pag pinatulan natin sila, mga utol, tayo'y nagsimula ng ng gulo. Umalag sa harassment na ginagawa nila. Masisira tayo sa mundo. Lahat ng pinapakita natin, masisira. Lalabas na tama yung China. So pinoprovoke na talaga nila tayo. Yan ang masakit. Ang sasabihin nila, tayo yung nagpo-provoke. Kailan tayo nag-provoke sa kanila? Wala. Dinidepensahan natin ang ating soberanya, ang ating karapatan. Pinaglalaban natin ang ating karapatan at wala po sila kahit katiting na karapatan dyan sa mga karagatan na ating pinagtatanggol. Ngunit, ang pinalalabas nila, tayo yung walang karapatan at ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga mangingisda natin sa mga likas na yaman. Anong masasabi nyo dyan? Yung mga Pinoy, mga kababayan ko na kampi pa mga bayad, mga lintik. Girin ng AFP ang paratang ng China Coast Guard na tinutukan sila ng baril ng mga tauhan ng BRP Sierra Madre. Gayunman, may hawak na armas sa mga sundalong Pilipino bilang self-defense kung may iba pang mangyari. Totoo Bagay yun. na hindi nila madalas gawin maliban na lamang noong panahong iyon kung saan lumapit ang inflatable boats ng China 5 hanggang 10 metro lamang ang distansya mula BRP Sierra Madre. Pero yun yung logical thing to do ng isang sundalo. Yun ang logical thing to do. Lumapit kayo sa aming kampo. Threat kayo. Hindi naman kayo kakampi. Alam naman namin hindi kayo kakampi. Natural, mag-ready kami, humanda kami.
handa ang aming mga baril, handa namin pagtanggol ang aming kampo. Basically kampo. Basically, station yang BRP Sierra Madre o kampo natin yan dyan sa Ayungin Shoal. Basically, ganun yung purpose niyan kung bakit yan nandyan. Pumasok kayo, lumapit kayo. Natural. Pero hindi para bariling kayo. Pero bariling kayo ng mga yan na the moment na kayo'y umasta, mangharas. Pero maling-mali na tinutukan agad, 'di ba? Nakita naman natin. Okay? Mga utol, so ano masasabi nyo? Pa-comment na lang, tuloy muna natin. Of course, this was a cause of alarm. No? So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement, lahat yan, no? That whenever you see imminent threats coming to your way, syempre maghanda ka naman. No, hindi pwedeng patanga-tanga. Hindi ka handa. Yun, 'di ba? Yun talaga, 'di ba? Rules of engagement, 'di ba? Papalapit yung threat. May threat na papalapit, natural ready ka. Yun lang yung ginawa ng tropa natin. And worse, inagawan pa nila na supply. Something happens. Kinumpirma rin ng AFP na hinarang ng China ang medical evacuation sa isa sa mga sundalong Pinoy mula BRP Sierra Madre na nagkasakit. Pero nadala pa rin siya sa Palawan sa tulong ng Philippine Coast Guard. Samantala, nagsagawa ng military exercise ang People's Liberation Army Navy ng China sa Sabina o Escoda Shoal noong June 2 at inulit nila ito nitong Lunes na inalmahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Philippine Navy. I would like to cite our Commander-in-Chief yesterday in the Philippine Navy Command Conference when he said that if this is the punishment for me giving a speech at the plenary of the Shangri-La Dialogue, then they are punishing us. Nevertheless, I would like to say their actions are all illegal, not within the bounds of international law. Muling nanindigan ng AFP na hindi sila patitinag sa mga paninindak ng China. Yan mga utol. Basta one thing's for sure. Lahat ng teritoryo natin ay handang ipagtanggol ng ating gobyerno. Kaya man o hindi. Yun yung pinipilit at alam natin hindi natin kaya mag-isa ang China. Pero talagang naninindigan ng ating Pangulo. Yun yung maganda doon. Okay? And ito kung hindi talaga titigil itong China, mauuwi talaga to sa gulo. Di ba? Sa gulo to mauuwi. Kasi hindi sila tumitigil. At lilinawin ko lamang, hindi po tayo yung gumagalaw ng illegal. Hindi po tayo nagpo-provoke. Kabaliktaran po yung sinasabi nitong China. At kabaliktaran rin yung iniisip ng mga kababayan natin na feeling ko ay bayad nitong China. Na gusto pang kumampi, pinalalabas pa na goodwill, no? Ang pakay nitong China sa atin. Goodwill ba yan? Harmonious relationship ba yan? Kaibigan ba yan ganyan? Oh, kayo na manghusga, mga utol. Pa-comment na lang. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles. Pa-comment ang inyong mga hinaing, mga buwisit. Yung mga abwisitan na naranasan ninyo. Pa-comment na lang. Pa-like yung video. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Makakaasa po kayo, tututukan natin yung mga national issues natin. Bukod pa sa mga iba nating makikitang pwede nating i-feature.